Yun lang si Adventure Innovate namin. Pinera na. Diyan nga pala, marami silang ino-offer na activity na kung gusto niya mag-island hopping o kumain ng lunch buffet doon sa isang isla, pwede 2,200 daw per isang boodle fight. Ano ba? Ayan, at sasakay tayo. Dito kayo sasakay sa mga bangka. Okay, sasakay na tayo. Dahan-dahan, baka tayo magiging isang kwento na lang. Yeah. Oy, paano pa kaya si Ed? Mabigat. Ma'am, iko niyo yung... Ayan. Oh, di ba? Mahirap pero masarap. Ma'am, dito kayo, ma'am. Okay, dito tayo. Opo. Ay, God bless. Adventure. Ang ganda ng lugar, guys. Usap mo, guys, yan. Guys. Recommendable. Galera. Puerto Galera, Mindoro. Oriental pa to, kuya, di ba? Oriental. Mindoro Oriental. Pagdala na lang po yung gamit nyo. Ah, sige po. Thank you, kuya. Okay. Ang ganda nga ng rubber road nila na yan na nakalutang sa tubig. Akala mo talaga totoong kalasada. Pero rubber yan. Hindi ko alam kung ano binabit sa ilalim yan eh. Pero ako'y na-amaze. Punta tayo sa kabilang isla. 20 to 30 minutes ang biyahe sa bangka bago lumarating yung island underwater cave. Pero mag-i-enjoy naman kayo sa alon at sa paligid na inyong matatanaw ng mga isla. Ang ganda. Promise. Nataon na ang ganda ng panahon, ang ganda rin ng dagat, kaya mag-i-enjoy ka, hindi ka matatakot sa pagbiyahe kasi walang kaalon-alon na malaki. Pero kung nervyosa ka talaga, wag mong itry ito kasi baka naman mag-collapse ka. Pero mga kagaya kong adventurer, adventurera, ay go lang Kurt. Ini-expect ko tong lugar na to na maalon kasi Mindoro nga siya, di ba lagi na lang pag nadadaanan ng barko maalon pag sa part na Mindoro. Ito palang Puerto Galera ay taguan ng mga barko kapag kayong may low pressure o bagyo na parating. Dito na sila pumupunta kasi safe pala tong lugar na to dahil napapalibutan ng maraming isla. Kaya pala siya hindi ganun kaalon, kaya safe talaga siyang taguan. Kung papansin nyo nga, banayad ang alon. At nataong amihan ng pagpunta namin. Pagkagamihan pala, walang gaanong maalon. Pagkahabagat, yun yung delikado dahil doon nagkakaroon ng malalaking alon. Pero napansin ko, ang Puerto Galera pala ay hindi siya yung dinadaanan ng barko na malalaking alon pag nasa part na ng Mindoro. Ito pala ay parang lilbib na lugar at napalibutan to ng mga isla. Ang dami mga kaislahan dito. Kaya posible nga talagang hindi siya maalon. Dahil dito nga daw nagtatago yung mga barko kapag may ganong low pressure. Ito ang pinakaskublehan nila. Ayun yan sa aking lalaking informante na nagbigay sa akin ng mga data. Oh, di ba? May trivia kayong nakuha sa akin. Galing yan sa impormasyon ng binigay sa akin ng aking bayaw na sima na sila ay nag-OJT dito o nagtry muna mag-enter island. So, alam nila yung mga pasikot-sikot ng Pilipinas. Kaya shout out sa aking bayaw na si Welbert Mucha. Ang dami ko natutunan. Habang binabaybay nga namin yan papunta dun sa isla, makikita mo talaga yung sa linaw ng tubig. Andun yung mga isda, makukulay na isda at mag-i-enjoy ang iyong mga mata. Ayan, at malapit na tayong dumaong dun sa isla sinasabi ko na under cave water at nataon din naman low tide. Linaw ng tubig, ang ganda ng dagat. Ay, may lumot na. Oh, ganda. Diba? Yung aming kasama na mga dalaga. Kung kayo nga pala pupunta dito, kailangan nakapang swimming shoes kayo kasi para kahit umapa kayo dyan sa bato na hindi kayo madudulas. Nataong kayo lang yan kasi low tide. Kaya hindi siya madulas. Pero kung medyo high tide yan, dudulas lang. Kaya mas safe pa rin talaga nakasuot kayo ng safety shoes na pang swimming. At pag kumpleto na kayo magkakasama, pasusuotin kayo dyan ng helmet at kung ano safety gear nila para pag akyat nyo doon sa bato, safe kayo. Kamusta?
Oo. Ano ko kayo yung parating pa lang? Hindi. Ito Kamusta? na yung underwater cave na pupuntahan natin. Ayun siya, yung maliit na sulok na yun. Pero di ko alam baka may ibang daanan eh. Yun lang pala Kung yun. meron. Okay, medyo matara. At yan na nga pala yung under cave water na inyong pupuntahan. Una, aakyat ka muna dyan sa mga bato na yan. Hindi na makuhanan ng video dahil mahirap na yung sitwasyon ng aming tour guide. So, pa-picture-picture na lang kami. At pagdating sa tuktok, ayan, makikita nyo likod ang background ay dagat. Tapos, pagkagaling nyo dyan, bababa naman kayo papunta sa ilalim dahil nandun yung kuweba. At saka kayo bababa sa hagdan. Pwede na kayong maligo doon sa tubig na yon. Ilang minuto lang din naman ang pagligo kasi hindi nyo masyadong ma-enjoy yung tubig dahil may alon para baka mahampas kayo sa bato. So magpapapicture lang kayo at magpapabidyo. Si Daddy di na marunong tumayo, Koton. Koton. Solo. At patay. Aray ko, success. Tenenen. Graduate. Nakagraduate na kami. Tenenen. 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 Ijayan ko yan. Apa? Forward na forward. Baba sa kuweba. Aray, ang hapsi. Ana May Hernandez. Pwede kayong mag-request na magpa-picture isa-isa bago tuluyang bumaba dyan para meron kayong souvenir. Hindi naka-helmet. Kung makikita nyo, napakaganda niya. At saka ang galing ng aming tour guide kasi ang galing niya kung mag-capture ng picture. Talagang sulit. Bigyan nyo na magandang tip yung inyong photographer. O siya, hanggang dyan na lang muna yung aking adventure na maipapakita sa inyo. Follow for more videos dahil marami pa akong adventure na ipapakita sa inyo sa aming explore dito sa Mindoro Island. Maraming salamat. Follow for more.